Alisin niyo ang basurang yan dito. Hindi pwede sa mamahaling shop na ito ang mga dugyot. Ang sigaw na yon ang dumurog sa huling piraso ng dangal ni Alina. Habang nakaluhod sa malamig na sahig at pinupulot ang mga barya, hindi niya alam na ang matandang tinulungan niya ay ang susi sa kanyang pagbangon. Mula sa putik, paano magliliyab ang isang pusong matagal nang pinatay ng tadhana? Sino ang tunay na magliligtas sa kanya? Wala kang silbi. Isang hamak na sales girl ka lang na palamunin ng kumpanyang ito, Alina. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, lumayas ka sa harap ko. Ang boses ni Ma'am Brenda ay parang hagupit ng latigo na gumuhit sa katahimikan ng marangyang jewelry shop. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatikim si Alina ng ganitong pagtrato. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang manager, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay. Sa gitna ng kinang ng mga diamante at ginto sa paligid, ang anyo ni Alina ay tila isang anino, maliit, madilim, at tila walang halaga. Sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme, mahigpit na nakakuyom ang palad ni Alina sa isang pirasong papel. Iyon ang reseta para sa gamot ng kanyang ina na may sakit na kaninang umaga pa niya pinaplano kung paano itatawid ang pambili. Ang bawat sentimo ng kanyang kakarampot na sahod ay nakalaan na sa mga utang ng kanyang ama. At ang bulyaw ni Brenda ay isang paalala na ang kanyang tanging pinagkakakitaan ay nakasabit na sa isang manipis na hibla ng pasensya. Patawad po, ma'am. Hindi na po mauulit. Tatapusin ko lang po itong paglilinis ng display case. Halos pabulong na sagot ni Alina. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog. Nararamdaman niya ang pamimigat ng kanyang mga talukap. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang anumang luha na nais kumawala. Sa mundong ito, ang luha ay itinuturing na kahinaan at ang mga taong tulad niya ay walang karapatang maging mahina. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng shop. Isang matandang babae ang pumasok, gusot ang suot na barot saya at tila pagod na pagod mula sa init ng araw sa labas. Ang kanyang mga tsinelas ay may bahid ng putik at ang kanyang amoy ay hindi ang mamahaling pabango na karaniwang sumasalubong sa kanilang mga customer. Alisin niyo ang basurang yan dito. Guard, bakit niyo hinayaang makapasok ang palaboy na yan? Ang boses ni Brenda ay puno ng pandidiri. Lumapit siya sa matanda ng may nanunuring mga mata. Lola, wala kang pambili rito. Huwag mong dungisan ang sahig namin. Lumabas ka na bago ko patawagin ang pulis. Ang matandang babae ay tila nanginginig sa takot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Habang ang security guard ay papunta na upang hawakan ang braso ng matanda, mabilis na humarang si Alina. Sandali lang po, matapang na sabi ni Alina. Bagaman ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hayaan niyo na po ako ang mag-asikaso sa kanya. Siguro po ay nauuhaw lang si Lola. Kinuha ni Alina ang kanyang sariling baon na bote ng tubig at ang scarf na regalo pa sa kanya ng kanyang ina noong nakaraang Pasko. Inalalayan niya ang matanda na maupo sa isang sulok, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Brenda. Dahan-dahan niyang pinunasan ang pawis sa noo ng matanda gamit ang kanyang scarf. Ang tela ay naging kulay abo dahil sa dumi. Ngunit hindi ito ininda ni Alina. Heto po, o Lola. Uminom po muna kayo. Pasensya na po kayo sa ingay rito. Malumanay na sabi ni Alina. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa kulubot na kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mata ng babae. Hindi ito mga mata ng isang palaboy. May isang uri ng lalim at katalinuhan sa likod ng mga kulubot na yon na tila sinusuri ang kaluluwa ni Alina. Salamat, anak. Napakabuti ng iyong puso. Bulong ng matanda. Ang boses nito ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi maipaliwanag ni Alina. Ngunit ang katahimikan ay agad na bumasag nang humablot si Brenda sa braso ni Alina at marahas siyang itinulak
palayo sa matanda. Ang lakas ng loob mong gamitin ang oras ng trabaho para sa basurang ito at ginamit mo pa ang basahan mo sa loob ng shop. You are fired, Alina. Ngayon din, umalis ka na. Kasabay ng malakas na sigaw ni Brenda, isang matinis na tunog ang narinig sa sahig. Isang mamahaling singsing na may malaking brilyante ang gumulong mula sa direksyon ni Alina patungo sa paanan ng manager. Tumigil ang mundo ni Alina. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang nakatingin sa kumikinang na hiyas sa sahig. Alam niyang hindi niya kinuha yon, ngunit ang tingin ni Brenda ay puno na ng tagumpay at puot. Kaya pala masyado kang mabait sa palaboy na ito. Ginagawa mong katuwiran ng pagtulong para makapagnakaw ka, sabi ni Brenda habang dinuduro si Alina. Hindi ka lang basta fired, Alina. Ipakukulong kita. Naramdaman ni Alina ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang isipan ay lumipad sa kanyang inang naghihintay ng gamot, sa kanyang amang walang ibang alam kundi ang manghingi ng pera, at sa kanyang sariling dangal na ngayon ay tinatapakan sa harap ng lahat. Ang bawat piraso ng kanyang pangarap ay tila nadudurog kasabay ng bawat tibok ng kanyang pusong puno ng pighati. Tumayo ang matandang babae. Ang kanyang anyo ay hindi na tila nang hihina. Tumingin siya kay Alina, pagkatapos ay kay Brenda, at isang kakaibang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit tila walang takot ang matanda sa gitna ng kaguluhang ito? At paano makaliligtas si Alina sa bitag na hindi naman siya ang naglagay? Hindi ko kinuha yan, ma'am. Hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw. Nagmamakaawa po ako. Maniwala kayo sa akin. Ang tinig ni Alina ay nanginginig, halos malunod sa kaba, habang ang lahat ng mata sa loob ng tindahan ay nakatuon sa kanya. Ang mga katrabaho niyang dati ay nakakasama niya sa tawanan, ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at pagdududa. Walang sino man ang nagtangkang magsalita para ipagtanggol siya. Sa mundong ito, ang isang katulad niyang mahirap ay madaling ituro, madaling sisihin, at madaling itapon. Ngumisi si Brenda, isang ngising puno ng lason habang dinadampot ang singsing mula sa sahig. Kitang-kita ng lahat, Alina. Huwag ka nang magmalinis. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa paawa effect mo? You are a thief, plain and simple. At dahil mabait pa ako, hindi na kita ipapakaladkad sa pulis ngayon. Pero lumayas ka na rito bago ko pa magbago ang isip ko. At huwag na huwag mo nang asahan ang huling sahod mo. Ibibawas ko yan sa pinsalang ginawa mo sa reputasyon ng shop na ito. Pero ma'am, paano po ang gamot ng nanay ko? Iyan lang po ang inaasahan ko. Ang hikbi ni Alina ay tuluyan ng kumawala. Lumuhod siya sa harap ni Brenda. Hinahawakan ng laylayan ng palda nito, ngunit mabilis siyang itinaboy ng manager gamit ang kanyang sapatos. Wala akong pakialam sa nanay mo. Dapat naisip mo yan bago ka nagtangkang magnakaw. Guard, ilabas na ang basurang ito. Ang bawat hakbang ni Alina palabas ng mall ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan sa labas ng gusali ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Basang-basa siya habang naglalakad patungo sa sakayan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mga pisngi. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at ngayon, wala na rin siyang dangal na maihaharap sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng estero, ang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong sa kanya. Naririnig niya ang mahihinang ubo ng kanyang ina mula sa loob ng silid, isang tunog na tila bawat ulit ay nagpapadugo sa puso ni Alina. Alina, ikaw na ba yan, anak? Bakit ang aga mo at bakit basang-basa ka? Ang mahinang tawag ni Elena, ang kanyang ina. Hindi pa nakakasagot si Alina nang biglang bumukas ang pintong yari sa tagpi-tagping yero.
Pumasok ang kanyang amang si Tonyo, amoy alak, at may dalang galit sa kanyang mga mata. Nasaan ang pera? Sabi mo ay sweldo mo ngayon. Akin na ang pera. Kailangan ko. Ang bulyaw ni Tonyo habang kinakalkal ang bag ni Alina. Tatay, wala po. Tinanggal po ako sa trabaho. Wala po akong dalang pera. Ang pabulong na sagot ni Alina habang nakayuko. Isang malakas na hampas sa mesa ang yumanig sa buong bahay. Wala. Anong gagawin natin? Paano ang mga utang ko sa labas? Napakawalang silbi mo talagang bata ka. Puro ka lang hirap ang ibinibigay mo sa akin. Tumalikod si Alina at lumabas muli ng bahay. Hindi na niya kaya ang bigat ng mga salitang ibinabato sa kanya. Tumayo siya sa ilalim ng isang lumang puno, hinahayaan ang lamig ng gabi na pumasok sa kanyang mga buto. Sa kanyang isipan, tila wala ng katapusan ng dilim. Ang kabaitang ipinakita niya kanina sa matandang babae ay tila naging sumpa na nagdala sa kanya sa impyernong ito. Diyos ko, nasaan po ang katarungan? Ang tanong niya sa hangin. Sinubukan ko namang maging mabuti. Bakit ganito ang kapalit? Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang nakasisilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang gumugulong sa putikang daan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang itim at mahabang sasakyan na tila isang aninong galing sa ibang mundo ang huminto eksakto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana ng sasakyan at mula sa loob ay lumitaw ang isang pares ng mga matang tila gawa sa yelo. Malamig, matalim, ngunit may dalang misteryong hindi maipaliwanag. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong ang tumingin sa kanya, mula sa kanyang basang buhok hanggang sa kanyang mga paang wala ng sapin. Ikaw ba si Alina Reyes? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at tila nagmula sa isang taong sanay na sinusunod ng lahat. Napatitig si Alina. Ang kanyang puso ay biglang tumibay ang pintig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kuryenteng dala ng presensya ng lalaking ito. Sino siya? At paano niya nalaman ang pangalanan ng isang hamak na babaeng tulad niya na itinapon na ng mundo? Sumama ka sa akin. Huwag mo nang hintayin na ulitin ko pa ang utos ko. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos na binalot ng awtoridad at malamig na determinasyon. Nanatiling nakatayo si Alina sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sariling katawan, habang ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang namumutlang mukha. Sa harap niya, ang lalaking bumaba mula sa mamahaling sasakyan ay tila isang imaheng galing sa isang panaginip na hindi kailanman magiging bahagi ng kanyang malupit na katotohanan. Ang makintab na sapatos ng lalaki ay lumubog sa putikan ng kanilang eskinita. Ngunit tila wala siyang pakialam sa duming dumidikit sa kanyang mamahaling kasuotan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alina. Nanunuot sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tila binabasa ang bawat sakit at kahihiyang pinagdaanan niya sa loob ng nagdaang mga oras. Sino? Sino po kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Ang nanghihinang tanong ni Alina. Ang kanyang tinig ay halos lamunin ng tunog ng malakas na buhos ng ulan sa mga bubong na yero sa paligid. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, kinuha niya ang isang itim na payong at dahan-dahang lumapit kay Alina upang liliman ito. Sa isang saglit, ang lamig ng ulan ay napalitan ng init ng presensya ng isang estranghero. Ang pangalan ko ay Rafael Vergara at ang matandang babaeng tinulungan mo kanina, siya ang aking ina. At ngayon, gusto kanyang makita. Tila tumigil ang paghinga ni Alina. Ang matandang pilit niyang pinangalagaan ang dangal sa gitna ng pangungutya ni Brenda ay ang ina ng lalaking ito. Ang pangalang Vergara ay hindi banyaga sa kanyang pandinig. Ito ang pamilyang nagmamay-ari ng mga dambuhalang gusali at negosyong nagpapatakbo sa lungsod. Ang isang hamak na tulad niya ay hindi dapat naging bahagi ng kanilang radar. Alina!
Sinong kinakausap mo dyan? Ang boses ng kanyang ama, si Tonyo, ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng kanilang barong-barong. Lumabas ito na may naniningkit na mga mata, nakatingin sa marangyang sasakyan at kay Rafael na tila nakakita ng isang gintong pagkakataon. Sino ang lalaking ito? May dalawa ba siyang dalang pera? Naramdaman ni Alina ang matinding hiya na tila ba gusto niyang lamunin na lamang ng lupa. Ang kanyang amang handang ibenta ang sariling dangal para sa isang bote ng alak ay ang huling bagay na gusto niyang makita ni Rafael. Yumuko siya. Pilit itinatago ang mga luhang muling nagbabadyang kumawala. Ikauunawa ko po ang inyong sitwasyon, Alina. Ngunit ang aking ina ay hindi titigil hanggang hindi kanya nakakausap ng personal. Huwag kang mag-alala sa iyong pamilya. Aayusin ko ang lahat. Ang wika ni Rafael, ang kanyang boses ay tila may kasamang katiyakan na mahirap tanggihan. Hindi niyo po kailangang gawin ito. Ginawa ko lang po ang tama dahil tao rin po siya. Sagot ni Alina. Ang kanyang dignidad ay pilit pa ring kumakapit kahit sa gitna ng kahirapan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Alina, lumapit si Rafael at hinawakan ang kanyang siko. Hindi ito marahas, ngunit puno ng paninindigan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alina ang isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi niya naranasan mula sa sarili niyang ama. Ang kabaitan mo ang nagdala sa akin dito, Alina. At ang parehong kabaitang yon ang magiging dahilan kung bakit hindi ko hahayaang manatili ka sa putikang ito kahit isang minuto pa. Bulong ni Rafael, sapat na para sa kanya lamang. Dinala siya ni Rafael patungo sa sasakyan. Habang binubuksan ng driver ang pinto, lumingon si Alina sa kanyang munting tahanan, sa kanyang inang may sakit na nakatingin mula sa bintana at sa kanyang amang kasalukuyang nakikipag-usap sa isa sa mga tauhan ni Rafael habang may hawak na makapal na sobre. Ang sakit ng katotohanang siya ay tila ipinagpalit sa pera ay humiwa sa kanyang puso. Ngunit ang pag-asang dala ng estrangherong ito ay mas matindi. Pumasok si Alina sa loob ng sasakyan. Ang bango ng loob nito, ang lambot ng upuan, at ang katahimikan sa loob ay tila isang mundo na kailanman ay hindi niya inakalang mararating. Sa tabi niya, naupo si Rafael, tahimik at formal. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa maruming eskinita, tinitingnan ni Alina ang sarili sa refleksyon ng bintana. Ang babaeng naroon ay gusot, basa, at sugatan ng kaluluwa. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang katanungang paulit-ulit na bumubulong. Ano ang tunay na pakay ng mga Vergara sa kanya? Ito ba ay tunay na pasasalamat? O isa lamang itong panibagong uri ng pagkakautang na babayaran niya ng higit pa sa kanyang kakayahan? Samantala, sa isang madilim na silid sa kabilang panig ng lungsod, isang galit na boses ang sumisigaw sa telepono. Si Chloe, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Rafael, ay nanginginig sa selos matapos malaman ang tungkol sa isang mahirap na babaeng sinundo ng kanyang kasintahan. Hinding-hindi ko hahayaang may makapasok sa pamilyang Vergara na galing sa basura. Sisiguraduhin kong malalaman niya kung saan siya lulugar. Ang pag-andar ng sasakyan ay tila isang paglipad patungo sa isang mundong hindi kailanman nasilayan ni Alina. Habang dumadaan sila sa mga nagkikislapang ilaw ng Makati, ang mga gusaling nakatayo ng matayog at ang mga mamahaling tindahan ay tila mga aninong mabilis na naglalaho sa labas ng bintana. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang paghinga ni Rafael na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Hindi nagsalita si Rafael. Nakatingin lamang siya sa labas. Ang kanyang anino sa bintana ay tila isang estatwang bakal. Si Alina naman ay hindi mapakali. Pilit na iniisip kung paano ang kanyang hitsura, basang buhok, kupas na damit, at ang dumi ng kalsadang tila ayaw kumapit sa kanyang balat.
Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagpapataas ng tensyon sa kanyang dibdib. Huwag kang matakot. Basag ni Rafael sa katahimikan nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang aking ina ay hindi katulad ng mga taong nakilala mo sa shop na yon. Siya ay marunong magpahalaga sa kabutihan na hindi mabibili ng pera. Hindi nakasagot si Alina. Ang mga salitang yon ay tila isang pangako na mahirap paniwalaan, lalo na't ang buong buhay niya ay ginugol niya sa pag-unawa na ang kabaitan ay madalas na ginagamit na tungtungan ng iba. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa bakal at ginto. Ang hardin sa loob ay mas malawak pa sa kabuuan ng barangay na kanyang pinanggalingan. Nang bumukas ang pinto, ang simoy ng hangin ay may halimuyak ng mga namumukadkad na rosas, isang amoy na kailanman ay hindi niya naamoy sa gitna ng usok at putik ng kanyang eskinita. Inalalayan siya ni Rafael pababa. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, ang liwanag ng malalaking chandelier ay tila sumalubong sa kanila, nagpapakita ng karangyang nakakahilo. Ang sahig na marmol ay napakakinis na anino ni Alina, ang tanging kasama niya habang naglalakad. Ilang katulong na nakasuot ng malinis na uniforme ang naglakad ng mabilis. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka at pangungutya habang minamasdan ng gusot at basang babaeng kasama ng kanilang boss. Rafael, iha? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Alina mula sa dulo ng hagdan. Bumaba si Doña Esperanza, bihis na ng isang eleganteng gown, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makita si Alina. Hindi na bakas ang matandang gusgusin na nakilala ni Alina sa shop. Ngunit ang ngiti nito ay nananatiling totoo at mainit. Doña Esperanza? Nauutal na tanong ni Alina. Patawarin mo ako, anak, kung kinailangan kong magkunwari. Wika ng matanda habang lumalapit at hinahawakan ang mga kamay ni Alina. Kailangan kong makita kung sino ang taong tunay na magmamalasakit kahit sa pinakamababang uri ng tao sa harap ng maraming saksi. At hindi ka nabigo. Naramdaman ni Alina ang pagdaloy ng init sa kanyang mga palad. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang pintuan sa silid ng pag-aaral na bahagyang nakabukas. May isang litratong nakapatong sa ibabaw ng mesa ni Rafael na nahagip ng kanyang paningin. Isang babaeng nakangiti. Ang mga mata at hubog ng muka ay tila isang salamin ng sarili niyang refleksyon. Sino ang babaeng iyon? Bakit tila ang mansyong ito na ngayon ay nag-aalok sa kanya ng pag-asa ay may itinatagong nakaraan na may kaugnayan sa kanyang sariling pagkatao? Bago pa man siya makapagtaka ng higit, narinig nila ang tunog ng mga matutulis na takong na papalapit sa kanila. Isang babaeng sopistikada ang pumasok. Ang mukha ay puno ng pagkainis habang nakatingin kay Alina. Si Chloe. Rafael? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may dinala kang basahan sa loob ng ating mansyon? Matalim na tanong ni Chloe. Ang bawat salita ay tila isang patalim na naisumiwa sa dangal ni Alina. Ang tensyon sa hangin ay tumaas. Ang mansyon na dapat sana ay santuwaryo ay agad na naging larangan ng digmaan. Hindi ka kabilang sa mundong ito at ang amoy mo pa lang ay sapat na para dungisan ang bawat sulok ng mansyong ito. Rafael, honey, bakit mo dinala ang basurang ito rito? Ang tinig ni Chloe ay matalim at puno ng pag-uyam. Bawat salita ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi sa namumutlang pisngi ni Alina. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, tumayo si Alina na basang-basa. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang kupas na damit ay gumagawa ng munting lawa sa ibabaw ng makintab na sahig na marmol. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa isang napakalinis na canvas. Isang pagkakamaling hindi dapat naroroon. Sa kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakuyom ang maruming scarf na ginamit niya kanina
para punasan ang dumi sa mukha ni Doña Esperanza. Ang tanging bagay na simbolo ng kanyang kabaitan ay siya ring nagpapakita kung gaano siya kalayo sa mundong kinalalagyan niya ngayon. Gusto niyang tumakbo, bumalik sa putikan ng kanilang eskinita kung saan kahit papaano ay alam niya kung paano huminga, kaysa manatili rito sa gitna ng mga taong ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa dumi. "Chloe, stop it! She is a guest of this family," ang malamig na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Alina nang may halong pagdududa. Bagamat ipinagtanggol siya ni Rafael, hindi naramdaman ni Alina ang anumang gaan ng loob. Sa halip, nakita niya ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Tila isa siyang puzzle na sinusubukan nitong buuin. O kaya naman ay isang banta na kailangang bantayan. Bakit tila may puot sa mga mata nito sa kabila ng pagliligtas nito sa kanya? Guest? Isang pulubi? Magiging guest ng mga Vergara? Tumawa si Chloe ng mapait. "Rafael, don't tell me na fall ka sa acting ng babaeng ito. It's so obvious. She's just another gold digger playing the pity card." "Iho, ihatid mo na si Alina sa itaas. Ipinahanda ko na ang guest room para sa kanya." Utos ni Doña Esperanza, na tila hindi naririnig ang mga bulyaw ni Chloe. Ang matanda ay lumapit kay Alina at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Huwag kang makikinig sa kanila, anak. Ang mahalaga ay narito ka na." Sa pag-akyat nila sa grand staircase, ramdam ni Alina ang bawat hakbang ni Rafael sa likuran niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa tunog ng kanilang mga yabag sa alpombra. Nang makarating sila sa isang madilim na pasilyo patungo sa mga silid, biglang huminto si Rafael at hinawakan ang braso ni Alina. Hindi ito mahigpit, ngunit ang lamig ng kanyang balat ay tila bumatak sa kamalayan ng dalaga. "Sino ka ba talaga, Alina Reyes?" Ang pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Alina. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang mainit nitong hininga sa gitna ng kanyang panlalamig. "Bakit sa dami ng tao sa mundong ito, ikaw pa ang nakatagpo ng ina ko? At bakit ang mukhang iyan ang suot mo?" Napatitig si Alina. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukang ngunit walang salitang lumabas. Ang tinutukoy ni Rafael ay ang babae sa litrato. Ang babaeng tila kambal ng kanyang sariling refleksyon. Ang takot at pagtataka ay naghalo sa kanyang dibdib. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Gusto ko na lang pong makatulong." Ang tanging naisagot niya sa pagitan ng kanyang panginginig. "Tandaan mo ito?" Ang banta ni Rafael habang unti-unting bumibitaw sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. "Maaring nakuha mo ang loob ng ina ko, ngunit hindi ako madaling mauto. Kung may balak kang masama, o kung sino man ang nag-utos sa'yo na gamitin ang mukhang yan para makapasok dito, titiyakin kong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo kami." Iniwan ni Rafael si Alina na nakatayo sa madilim na pasilyo, mag-isa at puno ng katanungan. Sa loob ng silid na inilaan para sa kanya, ang bawat gamit ay ginto at pilak. Ngunit para kay Alina, ito ay tila isang bilangguang pinalilibutan ng mga lihim. Sino ang babaeng kamukha niya? At bakit tila ang kanyang kabaitan ay naging susi sa isang pintuang puno ng panganib at hinala? Sa kanyang paghiga sa malambot na kama, isang anino ang dumaan sa ilalim ng kanyang pinto at ang tunog ng isang susi na pinihit sa labas ay nagpalamig sa kanyang dugo. Ikinulong ba siya ni Rafael? Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtinang pelus ay hindi nagdala ng katahimikan sa puso ni Alina. Sa halip, ito ay tila isang paalala na siya ay gising na sa isang mundong hindi niya kailanman magiging pag-aari. Ang bawat marangyang gamit sa loob ng silid, mula sa malambot na kama hanggang sa mga palamuting ginto, ay tila sumasakal sa kanya. Narinig niya ang mahinang kalansing ng susi sa labas
at ang marahang pagbukas ng mabigat na pinto. Hindi siya ikinulong ni Rafael. Ang tunog kagabi ay ang pag-aayos lamang ng mga katulong sa labas. Pumasok si Doña Esperanza na may dalang isang maliit na tray ng tsaa. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalala. Alina, anak, pasensya na sa inasal ni Rafael kagabi. Ang malumanay na wika ng matanda habang nauupo sa tabi niya. Mula nang mawala ang kanyang ama at ang babaeng mahal niya, naging matigas ang kanyang puso. Pero alam kong sa ilalim ng yelong iyon, may init pa ring natitira. At ikaw, anak, ikaw ang nakikita kong magdadala ng liwanag sa kanya. Bakit po ako, Doña Esperanza? Isang hamak na sales girl lang po ako. Ang pabulong na tanong ni Alina habang nakayuko. Dahil ang kabaitan ay hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa kaluluwa. At kailangan kanya ngayon. Si Rafael ay may sakit. Inatake ng lagnat dahil sa pagod at puyat. Ayaw niyang magpaalaga sa mga katulong, kahit kay Chloe. Baka ikaw ay pakinggan niya. Dala ang isang mangkok ng mainit na sopas, dahan-dahang pumasok si Alina sa silid ni Rafael. Ang loob nito ay amoy tabako at mamahaling pabango, ngunit may halong amoy ng gamot. Nakita niya ang lalaking kinatatakutan ng lahat na nakahiga. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa taas ng lagnat at ang kanyang mga labi ay tuyo. Wala na ang suot nitong maskara ng kapangyarihan. Ang tanging naroon ay isang taong sugatan at nanghihina. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Ang mahinang boses ni Rafael, kahit sa gitna ng sakit ay pilit pa ring nagmamatigas. Hindi sumagot si Alina. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Marahan niyang inilubog ang tela at pigaan ito bago idinampi sa noo ng lalaki. Ang bawat dampi ni Alina ay tila isang panalangin nais magpahinto sa sakit na nararamdaman nito. Huwag po kayong masyadong magsalita. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Ang malumanay na wika ni Alina. Ang kanyang tinig ay tila isang oyaye na dahan-dahang nagpapakalma sa magulong isipan ni Rafael. Sa gitna ng kanyang pagkahapo, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Alina. Ang init ng palad ng lalaki ay tila nagnanakaw ng lakas mula sa dalaga. Isabel, ikaw ba yan? Bakit mo ako iniwan? Ang pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ngunit tila nasa ibang dimensyon ang paningin. Napatitig si Alina. Si Isabel, ang babaeng nasa litrato, ang babaeng kamukha niya. Ang sakit sa boses ni Rafael ay humiwa sa puso ni Alina. Ngayon ay naiintindihan na niya ang puot at hinala nito. Siya ay isang paalala ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Hindi po ako si Isabel. Ako po si Alina. Bulong niya, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang buhok ng lalaki, isang pagkilos na puno ng pagkalinga na hindi kailanman ipinaramdam sa kanya ng sariling ama. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Rafael at nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo sa labas ng silid na yon ay naglaho. Wala ang yaman, wala ang hirap, wala ang galit. Ang tanging naroon ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang mukha ni Rafael ay dahan-dahang lumapit sa mukha ni Alina. Ang kuryente sa pagitan nila ay tila nagpapabilis sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng marahas na bumukas ang pinto. Rafael, what is this woman doing to you? Ang tili ni Chloe habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. How dare you touch him with your filthy hands? Mabilis na napaatras si Alina. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang mahiwagang sandali ay naglaho, napalitan ng pait at takot habang nakatingin ang dalawang babae sa lalaking nang ngayon ay muling bumabalik sa kanyang malamig na anyo.
Lumayo ka sa kanya. Huwag mong dungisan ang aking mapapangasawa ng iyong maruming mga kamay. Ang boses ni Chloe ay parang matalim na kuko na kumalmot sa katahimikan ng silid. Mabilis siyang lumapit at marahas na itinaboy ang kamay ni Alina mula sa noo ni Rafael. Ang mangkok ng sopas na maingat na inihanda ni Alina ay tumama sa sahig. Nagkalat ang mainit na sabaw at ang mga pira-pirasong porselana sa makinis na marmol. Ngunit hindi ang nasayang na pagkain ang nagpahapdi sa dibdib ni Alina, kundi ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Chloe na tila ba siya ay isang nakahahawang sakit na dapat iwasan. Chloe, sapat na yan. Masakit ang aking ulo. Ang mahinang boses ni Rafael na pilit bumabangon mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapula, ngunit ang lamig sa kanyang tinig ay tila unti-unti nang bumabalik. Sapat! Rafael, look at her! She's taking advantage of your weakness. Ginagaya niya ang bawat kilos ni Isabel para makuha ang loob mo. Ang tili ni Chloe habang itinuturo si Alina na nanginginig ang mga balikat sa sulok. Isang hamak na sales girl na nagnakaw sa sariling pinagtatrabahuhan, ngayon naman ay narito para magnakaw ng atensyon? How desperate can you be, girl? Yumuko si Alina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi siya magnakaw, na ang tanging hangad niya ay makatulong. Ngunit ang bigat ng mapanghusgang mga mata ni Chloe at ang kawalan ng kibo ni Rafael ay tila nagtatahi sa kanyang mga labi. Sa mundong ito ng mga makapangyarihan, ang kanyang katotohanan ay walang timbang. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Doña Esperanza sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na nagpatahimik maging kay Chloe. Tiningnan niya ang basag na mangkok sa sahig bago ibinaling ang paningin sa kanyang anak at sa dalawang babaeng nagtutunggalian. Chloe, si Alina ay panauhin sa bahay na ito. At hanggat ako ang nakatayo rito, walang sino man ang may karapatang tratuhin siya ng ganyan. Ang seryosong wika ng matanda. Kung hindi mo kayang respetuhin ang aking desisyon, malaya kang umalis. Napakagatlabi si Chloe sa sobrang inis. Alam niyang hindi niya maaaring kalabanin ang matanda kung gusto niyang mapanatili ang kanyang posisyon sa pamilya Vergara. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha mula sa galit. Naging isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Patawad po, Tita Esperanza. Nag-aalala lang po ako kay Rafael. Ang malumanay na wika ni Chloe, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aapoy habang nakatingin kay Alina. Para patunayan ang aking pagtanggap, bakit hindi natin isama si Alina sa charity ball sa susunod na linggo? Isang magandang pagkakataon ito para makita niya ang tunay na mundo ni Rafael, hindi ba? Nagkatinginan si Rafael at ang kanyang ina. Ang charity ball ay ang pinakamalaking kaganapan sa alta sosyedad, kung saan ang bawat galaw ay pinapanood at bawat pagkakamali ay pinagtatawanan. Alam ni Doña Esperanza na ito ay isang bitag, ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumingin si Chloe ng direkta kay Alina. What do you think, Alina? O baka naman natatakot kang mapahiya dahil wala kang alam sa tamang asal ng mga taong tulad namin. Doon natin makikita kung hanggang saan ang tapang mo. Naramdaman ni Alina ang hamon. Ang bawat salita ni Chloe ay tila isang pader na pilit siyang ikinukulong sa kanyang kahirapan. Ngunit sa halip na sumuko, itinaas ni Alina ang kanyang tingin. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagsimulang magliyab. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng pagnanais na protektahan ang kanyang natitirang dangal. Pupunta po ako. Ang maikling sagot ni Alina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Isang tagumpay ng ngiti ang sumilay kay Chloe. Paglabas niya ng silid, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello, Brenda? Kailangan ko ang tulong mo. May isang daga tayong kailangang huliin sa charity ball. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Sisiguraduhin nating sa gabing iyon, hindi lang siya mapapatalsik sa mansyon.
kundi sa harap ng buong bansa. Hindi alam ni Alina na ang pag-oo niya ay ang simula ng isang planong nakalaan para tuluyan siyang wasakin. Samantala, sa loob ng silid, nanatiling nakatitig si Rafael sa dalaga. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa pagitan ng paghanga sa tapang nito at sa takot na muling mawalan. Ano ang kayang gawin ni Chloe at Brenda para mapabagsak si Alina? At handa nga ba si Alina sa kahihiyang naghihintay sa kanya sa ilalim ng mga nagkikislapang ilaw ng charity ball? Ang ganda mo, anak, tila isang bituin na bumaba mula sa langit. Ang tinig ni Doña Esperanza ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan si Alina sa harap ng malaking salamin. Ang dating gusot at basang babaeng pumasok sa mansyong yon ay naglaho na. Ngayon, suot ni Alina ang isang eleganteng gown na kulay asul na tila kulay ng dagat sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ang simpleng kwintas na perlas na ipinahiram ng matanda. Dahan-dahang hinawakan ni Alina ang tela ng kanyang kasuotan. Ang kanyang mga daliri na may mga kalyo pa rin mula sa pagtatrabaho sa jewelry shop at paglalaban ng mga damit ng kanyang ama ay tila nahihiyang dumampi sa mamahaling sutla. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakilala ang babaeng nasa salamin. May dignidad sa kanyang mga mata, isang uri ng ganda na hindi nanggagaling sa makeup, kundi sa pait ng kanyang mga pinagdaanan na ngayon ay nagiging lakas. Salamat po, Doña Esperanza. Pero, natatakot po ako. Baka mapahiya ko lang kayo roon. Ang pabulong na wika ni Alina. Ang takot ay bahagi ng pagbabago, Alina. Tandaan mo, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago ito kuminang. Ngayon, lumabas ka na at ipakita sa kanila ang ningning ng iyong puso. Tugon ng matanda habang binibigyan siya ng isang panatag ng ngiti. Pagdating nila sa charity ball, ang liwanag ng mga dambuhalang ilaw at ang tunog ng orkestra ay tila isang bagyong sumalubong sa kamalayan ni Alina. Ang bawat sulok ng ballroom ay puno ng mga taong ang suot ay katumbas na ng halaga ng isang bahay. Nang pumasok si Alina, kasama si Doña Esperanza, tila huminto ang mundo. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino siya? Ang ganda niya. Parang pamilyar ang kanyang mukha. Ang narinig ni Alina mula sa isang grupo ng mga kababaihan. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Rafael. Nakasuot ito ng itim na tuksido na lalong nagbigay diin sa kanyang matikas na pangangatawan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila nawala ang ingay ng paligid. Ang paghanga sa mga mata ni Rafael ay hindi maikakaila, ngunit may kalakip din itong sakit. Dahil sa bawat anggulo ng mukha ni Alina, nakikita niya ang anino ni Isabel. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Alina. Inabot niya ang kanyang kamay, isang paanyaya na tila hindi kayang tanggihan ng dalaga. Maari ko bang mahiram ang iyong unang sayaw? Sa gitna ng dance floor, naramdaman ni Alina ang mainit na palad ni Rafael sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang nila ay tila isang tula ng pag-iibigan at bighati. Nararamdaman niya ang malalim na paghinga ng lalaki malapit sa kanyang tenga at ang kuryenteng dumadaloy sa bawat haplos nito. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Alina ang lahat. Ang hirap, ang mga utang, ang paninira ni Brenda. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking may hawak sa kanya ngayon. Huwag kang bibitiw, ang pabulong na wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyong tila matagal na niyang ikinukubli. Ngunit ang mahiwagang sandali ay biglang naputol ng marinig ang isang malakas na sigaw mula sa labas ng ballroom. Ang mga gwardiya ay pilit na pinipigilan ng isang lalaking amoy alak. Marumi ang suot at nagsisigaw sa gitna ng marangyang pagtitipon. Nasaan ang anak ko? Alina, lumabas ka riyan. Alam kong narito ka sa loob ng palasyong ito. Napatigil si Alina sa pagsayaw. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay.
Kilala niya ang boses na yon, ang boses na laging nagdadala ng takot at kahihiyan sa kanyang buhay. Ang kanyang ama, si Tonyo, ay kasalukuyang nakikipagbuno sa mga security guard, habang sa gilid ay nakatayo si Chloe at Brenda. May hawak na baso ng wine at may mapaglarong ng ngiti sa kanilang mga labi. "Oh look, Rafael, ang tatay pala ng iyong guest ay narito. Mukhang kailangan niya ng pambili ng susunod na bote ng alak." Ang malakas na wika ni Chloe na sapat na para marinig ng lahat ng mga panauhin. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Alina. Ang mga bulong-bulungan ng paghanga kanina ay napalitan ng mga tawa ng pangungutya at pandidiri. Ang Cinderella moment ni Alina ay biglang naging isang bangungot sa harap ng buong alta sosyedad. Nanatiling nakatayo si Alina sa gitna ng ballroom, mag-isa at hubad ang dangal sa harap ng lahat. Ang kanyang ama ay patuloy na sumisigaw, hinihingi ang kanyang pangalan, habang si Rafael ay dahan-dahang bumibitaw sa kanyang kamay dahil sa gulat at kalituhan. "Alina, tatay mo ba talaga siya?" Ang tanong ni Rafael. Ang boses nito ay puno ng pagkabigo. Paano haharapin ni Alina ang kahihiyang ito sa harap ng lalaking sinisimulan na niyang mahalin? At sino ang tunay na nagdala sa kanyang ama sa lugar na ito para tuluyan siyang sirain? Ang bawat halakhak mula sa mga panauhin ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa balat ni Alina. Ang asul na gown na suot niya, na kanina lamang ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang prinsesa, ngayon ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang maglaho, gusto niyang bumuka ang lupa at lamunin siya upang hindi na makita ang mga mapanghusgang mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. "Alina, sumagot ka. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin dahil lang nakasuot ka ng mamahaling basahan na yan?" Ang sigaw ni Tonyo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom habang pilit siyang iwinawas-iwas ng dalawang security guard. Ang amoy ng alak mula sa kanya ay tila humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, isang malansang paalala ng mundong pinanggalingan ni Alina. Dahan-dahang binitiwan ni Rafael ang kamay ni Alina. Ang init ng kanyang palad na kanina ay nagbibigay ng lakas sa dalaga ay biglang napalitan ng isang malamig at masakit na distansya. Ang pagkabigo sa mga mata ni Rafael ay higit na masakit kaysa sa anumang sampal. Para kay Rafael, ang eksenang ito ay isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala, na ang mundong dala ni Alina ay puno ng gulo at kasinungalingan. "Rafael, honey, see, I told you. Ang mga taong galing sa putik, kahit damitan mo ng ginto, amoy putik pa rin." Ang pabulong ngunit malinaw na wika ni Chloe habang lumalapit sa tabi ng lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng mapait na tagumpay. "Huwag mo nang ipahiya ang pamilya natin. Paalisin mo na ang mga taong yan." Hindi nakapagsalita si Alina. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang lalaking dapat sana ay nagprotekta sa kanyang dangal, ngunit siya pang naging instrumento ng kanyang pagbagsak. Nakita niya ang isang luma at sirang tsinelas ni Tonyo na naiwan sa sahig matapos itong makipagbuno sa mga gwardiya. Sa gitna ng kahihiyan, dahan-dahang lumapit si Alina at pinulot ang tsinelas. Ito ay isang tahimik na pagtanggap sa kanyang tadhana na kahit anong gawin niya, ang utang na loob niya sa taong nagbigay sa kanya ng buhay ay isang utang na babayaran niya ng kanyang sariling kaligayahan. "Patawad po. Patawad po sa lahat." Ang tanging naisambit ni Alina bago siya tumalikod at tumakbo palabas ng ballroom. Bit-bit ang kanyang pighati at ang sirang tsinelas ng kanyang ama. Sa dilim ng hardin malayo sa mga nagkikislapang ilaw, naramdaman ni Alina ang bigat ng isang kamay sa kanyang balikat. Inakala niyang si Rafael ito, ngunit nang lumingon siya, ang nakangising mukha ni Chloe ang sumalubong sa kanya.
Sa likod ni Chloe ay nakatayo si Tonyo na ngayon ay may hawak na makapal na sobrang kulay kape. Alam mo ba kung ano ito, Alina? Tanong ni Chloe habang itinuturo ang sobre. Iyan ang bayad sa tatay mo para tuluyan ka ng lumayo kay Rafael at sa mansyon. At alam mo ba ang ginawa niya? Tinanggap niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ganyan ka lang kamura para sa pamilya mo. Napatitig si Alina sa kanyang ama. Tatay, totoo ba ito? Ipinagpalit niyo ako sa pera? Hindi makatingin ng diretso si Tonyo. Mahigpit niyang niyakap ang sobre. Anak, kailangan natin ito. Ang mga utang ko. Ang panggagamot ng nanay mo. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ni nanay para sa bisyo mo. Ang hiyaw ni Alina. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkabigo. Muling humarap si Chloe kay Alina. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong ng kamandag. Ngayon, mayroon kang pagpipilian. Bumalik ka sa putikan kasama ang tatay mo at ang perang ito o manatili ka rito at panoorin kung paano ko sisirain ang bawat taong mahal mo, kabilang na si Doña Esperanza. Alin ang pipiliin mo, Alina? Ang iyong kalayaan o ang utang na loob sa pamilyang walang ginawa, kundi hilahin ka pababa? Sa sandaling iyon, narinig ni Alina ang mga yabag ng sapatos sa damuhan. Si Rafael ay paparating. Hinahanap sila sa kadiliman. Kung makikita sila ni Rafael na kasama si Tonyo at ang sobre ng pera, tuluyan nang mawawasak ang anumang tiwalang natitira sa pagitan nila. Anong desisyon ang gagawin ni Alina? Tatakbo ba siya patungo sa piling ni Rafael upang magpaliwanag? O tatalikod siya ng tuluyan upang protektahan ang pamilyang Vergara mula sa iskandalong dala ng kanyang sariling dugo? Magkano ba talaga ang halaga ng iyong dangal, Alina? Mukhang sapat na ang isang sobre ng pera para talikuran mo ang lahat ng pagpapanggap mo. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na hanging amihan na dumaan sa batok ni Alina. Ngunit may hatid itong hapdi na mas matindi pa sa anumang sugat sa katawan. Dahan-dahang lumingon si Alina. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hardin, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi nabakas. Ang paghanga na nakita ni Alina kanina habang sila ay sumasayaw. Ang tanging naroon ay ang matinding puot at ang pagkadismaya ng isang taong napatunayan ang kanyang pinakamalalang hinala. Sa paanan ni Alina, nakakalat ang ilang piraso ng perang papel na nalaglag mula sa sobrang hawak ni Tonyo bago ito mabilis na tumakas sa kadiliman. Ang asul na gown ni Alina ay may bahid na ng putik sa laylayan at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na dahil sa hangin. Sa paningin ni Rafael, hindi siya ang bida sa isang fairy tale. Siya ang kontrabida na nahuli sa akto. Hindi po ito ang inaakala niyo, Rafael. Ang pera na yan, galing kay Chloe. Ang pabulong na paliwanag ni Alina. Ang kanyang tinig ay halos maglaho. Tila ang kanyang mga baga ay nakalimutan na kung paano kumuha ng hangin. Bawat salita ay isang pakikibaka. Bawat hininga ay isang pasakit. Kay Chloe? At bakit ka bibigyan ni Chloe ng ganoong kalaking halaga? Tumawa si Rafael, isang tawang walang katuwaan. Dahil ba nalaman niya ang totoo? Na ang lahat ng ito, ang pagkakaligtas mo sa ina ko, ang pagpasok mo sa mansyon, ang paggamit mo sa mukha ni Isabel, ay bahagi ng isang malaking plano para makuha ang pera namin. Hindi po totoo yan. Mahal ko po si Doña Esperanza at kayo. Ang huling salita ay lumabas sa mga labi ni Alina na tila isang lihim na hindi na dapat binanggit. Tumigas ang anyo ni Rafael. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong lumalamon sa liwanag na natitira kay Alina. Huwag mong dungisan ang salitang mahal gamit ang iyong mga labi. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Ipinagtanggol kita. Laban sa lahat, laban sa sarili kong pagdududa, pinili kong maniwala sa iyo. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay mong kulay. Eksaktong sa sandaling iyon,
Lumitaw si Ma'am Brenda mula sa likuran ni Rafael, may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang nangiti ay tila isang ahas na handang manuklaw. Sir Rafael, mayroon po akong ebidensya rito. Ang mga nawawalang alahas sa aming shop. Nakita po namin ang record ng mga benta sa isang pawn shop sa ilalim ng pangalan ng ama ni Alina. At ang petsa? Noong mismong araw na pumasok siya sa inyong mansyon, tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Alina. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay tila pinagtutulungan ng tadhana upang mabaon siya sa limot. Alam niyang ito ay pakana ni na Chloe at Brenda, ngunit paano niya ito mapapatunayan? Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Ang kanyang ama ay tumakas dala ang pera at siya ang naiwan para harapin ang bagyong ito. Rafael, please, maniwala kayo sa akin. Ang huling pagsusumamo ni Alina habang hinahawakan niya ang braso ni Rafael. Ngunit marahas itong iwinaksi ng lalaki. Lumayas ka na rito, Alina. Bago ko pa makalimutan na babae ka at bago ko patawagin ang mga pulis, ibaling mo ang iyong kabaitan sa ibang tao. Dahil sa pamilyang ito, patay ka na. Ang malamig na deklarasyon ni Rafael bago siya tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Alina sa gitna ng kadiliman at putik. Nakaluhod si Alina sa damuhan, pinagmamasdan ang naglalahong anino ng lalaking kaisa-isang nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ang kanyang scarf na regalo ng kanyang ina ay nahulog sa putikan. Unti-unting kinakain ng dumi. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang mga salita ni Brenda at Chloe na nagtatawanan sa di kalayuan. Paano niya malilinis ang kanyang pangalan kung ang lahat ng kanyang mahal ay ginagamit laban sa kanya? At ano ang gagawin ni Alina ngayong maging ang taong kaisa-isang nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay ay siya na ring bumasag sa kanyang puso? Sa madilim na sulok ng hardin, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa buong pangyayari. Isang lihim na saksi na may hawak ng katotohanang maaaring magpabago sa lahat o tuluyang magbaon kay Alina sa limot. Iwan mo na ang lahat ng pag-aari ng mga Vergara. Kahit ang telang nakabalot sa katawan mo ay hindi mo pag-aari. Kaya huwag kang mag-aakalang may madadala kang kahit anong alaala mula rito. Ang tinig ni Rafael ay tila isang matalim na bubog na humiwa sa huling hibla ng pag-asa ni Alina. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng mansyon, tumayo si Alina nang walang kibo. Ang bawat salita ni Rafael ay parang isang mabigat na batong idinadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanya na kumuha ng kahit kaunting hangin. Dahan-dahang itinaas ni Alina ang kanyang nanginginig na mga kamay sa kanyang leeg. Doon ay nakakabit pa rin ang kwintas na perlas na ipinahiram sa kanya ni Doña Esperanza. Isang simbolo ng tiwalang ngayon ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat pagpihit ng kandado ng kwintas, tila naririnig ni Alina ang pagkabali ng kanyang sariling puso. Inilapag niya ang alahas sa ibabaw ng malamig na lamesang marmol. Ang tunog ng pagtama ng perlas sa bato ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Habang ginagawa niya ito, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kabilang palad sa loob ng bulsa ng kanyang gown. Doon ay nararamdaman niya ang maliit na bote ng gamot na binili niya para sa kanyang ina, gamit ang kanyang huling sentimo bago siya napunta sa mansyong ito. Isang mitsang-mitsa ng kabaitan sa gitna ng dambuhalang apoy ng pagtatraidor. Ang meryendang hindi niya nakain, ang pagod na hindi niya ininda, ang lahat ng pagsasakripisyo niya para sa pamilyang ito ay tila naging abo na lamang sa isang iglap. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ni Alina. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang dila ay tila naging bato sa tindi ng pait. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, tinalikuran niya si Rafael. Ang bawat hakbang niya palayo sa lalaki ay tila isang paglayo sa liwanag patungo sa isang walang hanggang kadiliman. Ang kanyang mga paa na nakasanayan ang lambot ng mamahaling alpombra sa loob ng ilang araw ay muling naramdaman ang lamig at gaspang ng sahig habang siya ay naglalakad palabas ng tarangkahan.
Paglabas niya ng mansyon, ang ulan ay tila naghihintay sa kanya. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat. Tila pilit na binubura ang anumang bakas ng karangyaan na dumikit sa kanya. Naglakad si Alina sa gitna ng gabi. Ang kanyang asul na gown ay naging mabigat dahil sa tubig. Tila isang pasaning kailangang kaladkarin sa putikan. Ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay tila mga mapanghusgang matang nakatingin sa kanya. Nagtatanong kung bakit ang isang prinsesa sa paningin ay naglalakad sa gitna ng basura. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng ulan. Wala ang kanyang ama. Ang tanging naroon ay ang kanyang inang si Elena na nakahiga sa manipis na banig. Ang paghinga ay mababaw at puno ng hirap. Ang lahat ng gamit sa loob ng bahay, ang kanilang maliit na telebisyon, ang kalan, maging ang mga lumang plato, ay wala na. Ipinagpalit na lahat ng kanyang ama sa sugal at alak bago ito tumakas dala ang sobre ng pera mula kay Chloe. Lumapit si Alina sa kanyang ina at naramdaman ang init ng lagnat nito. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at wala na ring matatatakbuhan. Sa gitna ng kanyang pagluha, napansin niya ang isang maliit na lukot na papel sa ilalim ng unan ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuklat sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gaserang malapit ng maubusan ng langis. Ito ay isang sulat mula sa kanyang ama, ngunit hindi ito tungkol sa pera. May isang pangalan na nakasulat doon. Isang pangalang pamilyar, ngunit matagal nang ibinaon sa limot ng kanilang pamilya. Isang pangalan na nag-uugnay kay Alina, hindi lamang sa mga Vergara, kundi sa isang lihim na maaaring magwasak sa buong pundasyon ng pamilyang itinapon siya. Sino ang taong tinutukoy sa sulat? At bakit tila ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan lamang? Habang yakap-yakap ang kanyang nanghihinang ina, narinig ni Alina ang isang malakas na katok sa kanilang pinto. Isang katok na hindi nagmumula sa isang kaibigan, kundi sa isang banta na mas malala pa kay Chloe. "Buksan mo itong pinto, Tonyo! Huwag kang magtago sa likod ng palda ng anak mo. Lumabas ka rito kung ayaw mong sunugin namin ang barong-barong na ito." Ang marahas na paghampas sa pintong yari sa manipis na yero ay yumanig sa buong kabahayan. Tila ba bawat tama ng kamao ng mga estranghero sa labas ay isang pag-atake rin sa nanghihinang puso ni Alina. Sa loob ng madilim na silid, mahigpit na niyakap ni Alina ang kanyang ina, si Elena, na kasalukuyang nanginginig hindi lamang dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding takot. Ang bawat kalansing ng pinto ay tila isang babala na ang kaligtasang matagal nilang pinangalagaan ay tuluyan ng gumuho. Walang boses na lumabas sa mga labi ni Alina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lukot na papel na kanina lamang ay binabasa niya, ang sulat na naglalaman ng pangalang Mateo Vergara. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa at isang pangako na nakatago sa ilalim ng mga lihim ng kanyang ama. Sino si Mateo? At bakit ang kanyang ama ay may itinatagong ugnayan sa yumaong ama ni Rafael? Ngunit bago pa man niya mahanap ang sagot, ang pinto ay tuluyan ng nabasag at bumigay. Pumasok ang tatlong lalaking may matitigas na anyo. Ang isa sa kanila ay may hawak na baseball bat, habang ang isa ay naninigarilyo. Ang usok ay humahalo sa amoy ng ulan at luma na gamit sa loob ng bahay. Ang kanilang mga mata ay nanunuot. Tila mga buwitreng naghahanap ng anumang matitira mula sa isang bangkay. "Wala rito ang tatay niyo. Umalis na siya." Ang matapang na wika ni Alina habang pilit na tumatayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang asul na gown na suot pa rin ay punit-punit na at may bahid ng dumi. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpapakita ng pagsuko. "Umalis na kayo rito bago pa ako tumawag ng pulis." Isang nakatutulig na tawa ang sumagot sa kanya. "Pulis? Iha, ang tatay mo ang dapat hulihin ng pulis. Ninakawan niya kami at dahil wala siya rito, ikaw ang magbabayad."
Sa ganda mong yan, tiyak na mabilis nating mababayaran ang utang ni Tonyo. Naramdaman ni Alina ang panlalamig ng kanyang dugo nang hawakan siya ng isa sa mga lalaki sa braso. Ang bawat haplos nito ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, ang bote ng gamot para sa kanyang ina ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang huling pag-asa para sa kalusugan ni Elena ay tuluyan ng naglaho sa putikan. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang maliwanag na opisina, nakatayo si Rafael sa harap ng isang monitor. Pinapanood niya ang muling na-recover na footage mula sa security camera ng jewelry shop. Sa isang maliit at madilim na anggulo, nakita niya ang kamay ni Brenda na dahan-dahang inilalagay ang singsing sa bulsa ng uniforme ni Alina, habang ang dalaga ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ang bawat pintig ng puso ni Rafael ay tila isang saksak ng pagsisisi. Ang bay na inakala niyang katotohanan ay isa palang maruming laro. Ang babaeng itinapon niya sa putikan ay ang tanging taong naging totoo sa kanya at sa kanyang pamilya. Nang makita niya ang pirma sa reseta ng gamot na naiwan ni Alina sa mansyon, napansin niya ang isang detalye. Ang pangalan ng doktor ay ang parehong doktor na nag-alaga sa kanyang ama bago ito namatay. Ano ang ginawa ko? Ang pabulong na tanong ni Rafael sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alina, patawarin mo ako. Mabilis na tumakbo si Rafael patungo sa kanyang sasakyan. Ang ulan ay tila naging isang hamon sa bawat segundong lumilipas, habang binabaybay niya ang madidilim na iskinita patungo sa tirahan ni Alina. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng dalaga, ang mga matang puno ng sugat, ngunit nananatiling marangal. Pagdating ni Rafael sa tapat ng barong-barong, ang unang sumalubong sa kanya ay ang tunog ng pagkabasag ng mga gamit sa loob. Nakita niya ang pinto na nakabukas at ang mga anino ng mga lalaking pilit na kinakaladkad ang isang babaeng nakasuot ng punit-punit na asul na gown. Alina! Ang hiyaw ni Rafael. Ang mga lalaki ay napatigil. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata ni na Rafael at Alina. Ang galit ni Rafael ay tila isang bulkang mayon na handang sumabog, habang ang mga mata ni Alina ay puno ng luha, pagkabigo, at isang katanungang tila ayaw ng mabigkas. Sapat ba ang pagdating ni Rafael para mabura ang sakit na idinulot niya? At ano ang gagawin ni Alina ngayong alam na niya ang lihim na nag-uugnay sa kanilang dalawa sa nakaraan? Bitiwan niyo siya, bago ko pagawing impyerno ang mga buhay niyo. Ang tinig ni Rafael ay tila isang talim ng kidlat na humiwa sa ugong ng ulan at sa marahas na halakhak ng mga lalaki sa loob ng barong-barong. Tumayo siya sa pintuan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa ng basa. Ngunit ang kanyang presensya ay naghatid ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpaliit sa espasyo ng maliit na silid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na hindi para sa mga lalaking nasa harap niya, kundi para sa kanyang sarili. Ang lalaking may hawak sa braso ni Alina ay dahan-dahang bumitaw. Ang kanyang mukha ay napalitan ng takot nang makilala ang mukhang madalas niyang makita sa mga balita at sa naglalakihang billboard sa EDSA. Alam nila na ang pakikipagtuos sa isang bergara ay katumbas ng pagpili sa sarili nilang katapusan. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Mabilis silang nagpulasan, palabas ng barong-barong, hinahayaan ang katahimikan na muling bumalik, kasabay ng malamig na simoy ng hangin mula sa sirang pinto. Dali-daling lumapit si Rafael kay Alina. Inabot niya ang kanyang kamay upang alalayan ang dalagang nakaluhod sa tabi ng kanyang inang nawalan na ng malay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, umiwas si Alina. Ang bawat haplos ni Rafael ay tila isang muling pag-alala sa sakit na idinulot nito sa kanya sa gitna ng ballroom. "Huwag po kayong lumapit. Huwag niyo na po kaming saktan."
Ang pabulong na wika ni Alina. Ang kanyang boses ay tila isang basag na porselana, mahina, marupok, at puno ng mga sugat na hindi nakikita. Tumingin siya kay Rafael gamit ang mga matang wala ng ningning. Ang mga matang tila tinanggap na ang lahat ng pait ng mundo. Alina, alam ko na ang totoo. Nakita ko ang video. Nakita ko kung paano ka ginawa ng bitag ni Brenda. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Nabulag ako ng nakaraan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alina habang pinupulot niya ang mga pira-pirasong bubog ng bote ng gamot sa sahig. Ang katotohanan po ay hindi sapat para ibalik ang mga bagay na nawala na. Sir Rafael, ang dangal ko, ang tiwala ko, ang gamot ng nanay ko, lahat po iyon ay nadurog na. Hindi nakapagsalita si Rafael. Sa gitna ng putikan at karalitaan ng silid na iyon, nakita niya ang isang maliit na lukot na papel sa kamay ni Alina. Ang sulat na binabasa nito kanina. Ngunit bago pa man niya ito makuha, mabilis na pumasok ang mga paramedic at mga tauhan ni Rafael upang asikasuhin ang kanyang inang si Elena. Dalhin niyo sila sa pinakamagaling na ospital. Ngayon din. Utos ni Rafael. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, unti-unting bumalik ang malay ni Elena. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa labas ng silid, nakatayo si Doña Esperanza kasama ang mga pulis at isang nanginginig na si Ma'am Brenda na ngayon ay nakaposas na. Ito na ba ang hustisya na gusto mo, Alina? Ang tanong ni Doña Esperanza habang tinitingnan si Brenda na tila isang basurang itatapon na sa kanto. Ang babaeng sumira sa'yo ay pagbabayaran ng lahat. At si Chloe, hinding-hindi na niya muling matatapakan ang threshold ng mansyon ng mga Vergara. Ngunit sa halip na matuwa, nanatiling tahimik si Alina. Tiningnan niya si Rafael na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang tagumpay ay tila isang mapait na gamot. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nananatiling bukas. May isa pa pong katotohanan na kailangan ninyong malaman. Ang simula ni Alina habang iniaabot ang lukot na papel kay Doña Esperanza. Ang pangalang Mateo Vergara sa sulat na ito. Bakit po sinasabi ng tatay ko na siya ang tunay kong ama? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang mukha ni Doña Esperanza ay nawalan ng kulay, habang si Rafael ay tila naging isang estatwa sa gulat. Ang lihim na akala ng lahat ay baon na sa limot ay muling nabuhay, at ang katotohanan ito ay maaaring maging dahilan kung bakit ang pag-ibig ni na Rafael at Alina ay magiging isang malaking kasalanan. Magkapatid nga ba sila? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang pamilya Vergara tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alina? Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay tila isang dambuhalang timbang na dumadagan sa dibdib ng bawat taong naroon. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahina at pantay na tibok ng heart monitor ni Elena, na tila isang orasan na nagbibilang ng mga segundong natitira bago tuluyang gumuho ang mundo ng mga Vergara. Ang lukot na papel na hawak ni Doña Esperanza ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga buhay na uling na pumapaso sa kanyang balat. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako dinala sa mansyon? Ang pabulong na tanong ni Alina. Ang kanyang tinig ay tuyot. Walang bakas ng galit, kundi isang matinding pagkapagod na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahil ba sa simula pa lang, alam niyo nang may dugong Vergara na dumadaloy sa mga ugat ko? Dahan-dahang itinaas ni Doña Esperanza ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay basa ng luha at puno ng pagsisisi. Hindi ko alam ang tungkol sa sulat na yan, Alina, pero alam ko ang tungkol sa iyong ina. Si Elena, siya ang babaeng kaisa-isang minahal ni Mateo bago pa man kami ikasal.
Napalingon si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding kalituhan at sakit. Ano ang ibig mong sabihin? Ma, si Papa at ang nanay ni Alina? Ibig bang sabihin, kapatid ko siya? Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang pagsusumamo na sana ay mali ang kanyang hinala. Ang isiping ang babaeng sinisimulan na niyang mahalin ay may kaugnayan sa kanya sa dugo, ay isang parusang hindi niya kayang tanggapin. Huminga ng malalim si Doña Esperanza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama ni Elena. Hindi kayo magkapatid, Rafael, dahil ikaw ay hindi namin tunay na anak ni Mateo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rafael. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pangalan, ang kanyang katayuan, ang kanyang pagiging tagapagmana ng mga Vergara ay biglang naglaho na parang usok. Hindi kami biniyayaan ng anak ni Mateo. Pagpapatuloy ni Doña Esperanza, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat pag-amin. Inampon ka namin upang magkaroon ng tagapagmana ang kumpanya. Ngunit bago mamatay si Mateo, inamin niya sa akin na mayroon siyang isang tunay na anak sa labas. Isang anak kay Elena. Buong buhay ko, hinanap ko kayo, hindi para saktan, kundi para ibalik ang katarungang ipinagkait sa inyo. Napatitig si Alina sa kanyang inang mahimbing na natutulog. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat sakripisyo ni Elena, ang pananatili nito sa piling ng amang sugapa na si Tonyo, na lumalabas na hindi pala niya tunay na ama, kundi isang lalaking binayaran lamang para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang lahat ng hirap at gutom na dinanas nila ay para lamang protektahan ang isang lihim na maaaring magpabagsak sa isang imperyo. Lumapit si Rafael kay Alina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila mawawalan ng balanse. Kaya pala ganoon na lang ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita kita. Hindi dahil sa kamukha mo si Isabel, kundi dahil ikaw ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Ngunit bago pa man makasagot si Alina, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang abogado ng pamilya Vergara. Ang muka ay puno ng tensyon. Doña Esperanza, kailangan niyo itong makita. Si Chloe. Bago siya umalis ng bansa, inilabas niya ang lahat ng dokumento tungkol sa adopsyon ni Rafael at ang tungkol sa tunay na anak ni Mateo sa social media. Ngayon, ang buong mundo ay nagtatanong, sino ang tunay na tagapagmana ng mga Vergara? Ang iskandalong kinatatakutan ni Doña Esperanza ay tuluyan ng sumabog. Ang tahimik na silid ng ospital ay naging sentro ng isang bagyong sisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Tumingin si Alina kay Rafael. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa halip na matuwa sa kanyang bagong katayuan, naramdaman ni Alina ang isang matinding bigat. Ayaw niya ng yaman. Ayaw niya ng kapangyarihan. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang pabulong na wika ni Alina habang hinahawakan ng kamay ni Rafael. Gusto ko lang na gumaling ang nanay ko at gusto ko lang na maging malaya. Ngunit sa labas ng ospital, ang mga mamamahayag ay nagsisimula ng magtipon at ang mga stockholders ng kumpanya ay humihingi na ng paliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Elena ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata at ang kanyang unang salita ay nagpahinto sa lahat. Mateo, huwag mong kunin ang anak ko. Anong lihim pa ang itinatago ni Elena? At paano maililigtas ni Rafael ang pamilya at ang kanyang pag-ibig kay Alina sa gitna ng isang pampublikong paghuhusga? Ang bawat paulit-ulit na tunog ng heart monitor sa loob ng sterile na silid ay tila isang malupit na paalala sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa labas ng malaking bintana ng ospital, ang mga nagkikislapang ilaw ng mga sasakyan ng mga mamamahayag ay tila mga gutom na matang naghihintay sa pagbagsak ng Imperyong Vergara.
Ngunit sa loob, sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang tanging mahalaga ay ang bawat hininga ni Elena na tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Nakatayo si Alina sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na riles ng ospital. Ang kanyang asul na gown, na simbolo ng kanyang panandaliang pagiging prinsesa, ay pinalitan na ng isang simpleng puting damit. Ang yaman na biglang dumating sa kanyang buhay, ang pagiging tunay na tagapagmana ng bilyong-bilyong pisong ari-arian, ay tila isang mabigat na pasanin na nais niyang bitawan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ang tanging hiling niya ay ang muling makitang ngumiti ang kanyang ina. Malayo sa mga lihim at kasinungalingan ng nakaraan, kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang mahinang wika ng doktor na tila nagbibigay ng isang hatol na mahirap takasan. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong nanghihina. Ang pagkakataon na makaligtas siya ay manipis pa sa hibla ng buhok. Naramdaman ni Alina ang isang mainit na palad sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng pamilyar na pabango at ang init na nagmumula rito ay sapat na para bigyan siya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Si Rafael, ang lalaking nawalan ng lahat, ng kanyang pangalan, ng kanyang posisyon, at ng kanyang katayuan dahil sa katotohanang lumitaw. Ngunit sa halip na puot, ang nakikita ni Alina sa mga mata nito ay ang isang uri ng pag-ibig na handang magsakripisyo. "Huwag kang mag-alala, Alina. Narito ako. Hindi kita iiwan," bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang EO, kundi ang boses ng isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng bagyo. Sa loob ng sumunod na 8 oras, ang mundo ni na Alina at Rafael ay umiikot lamang sa labas ng pintuan ng operating room. Bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Si Doña Esperanza ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga rosaryo ay hindi tumitigil sa pag-ikot sa kanyang mga daliri. Ang lahat ng kanilang yaman ay walang silbi sa harap ng pintuang iyon. Doon, naramdaman ni Alina ang tunay na kahulugan ng buhay, na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kung anong mayroon ka, kundi ang kung sino ang kasama mo sa oras ng kawalan. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto at lumabas ang doktor na may bahagyang mamangiti sa mga labi, tila isang dambuhalang tinik ang nabunot sa dibdib ni Alina. "Tagumpay ang operasyon. Ligtas na ang inyong ina." Nayakap ni Alina si Rafael nang hindi nag-iisip. Ang kanyang mga luha ng pighati ay napalitan ng mga luha ng pasasalamat. Sa gitna ng pasilyo ng ospital, walang pakialam ang dalawa sa mga taong nakatingin. Ang kanilang mga puso ay nagtagpo sa isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Makalipas ang ilang linggo, sa hardin ng mansyon ng mga Vergara, ang hangin ay sariwa at puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak. Si Elena, na nakaupo sa isang wheelchair, ay pinagmamasdan ng paglubog ng araw kasama si Doña Esperanza. Ang dalawang babaeng minahal, ang iisang lalaki, ay nahanap ang kapayapaan sa pagpapatawad. Wala nang lihim, wala nang pait. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan. Lumapit si Rafael kay Alina sa ilalim ng malaking puno ng nara. Inabot niya ang isang maliit na kahon, hindi isang mamahaling alahas mula sa kanilang shop, kundi ang scarf na ginamit ni Alina noong unang araw na tinulungan niya si Doña Esperanza. Ito ay malinis na, mabango, at tila bago. "Alina, ibinigay mo ang lahat para sa aking ina nang wala kang inaasahang kapalit." Ang panimula ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Nawala ang aking pangalan, ngunit nahanap ko ang aking sarili dahil sa iyo. Ngayon, wala akong maiaalok na imperyo dahil ang lahat ng yon ay sa iyo na talaga.
Ang tanging maibibigay ko ay ang aking buhay, ang aking katapatan, at ang aking buong puso. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ni Alina. Handa ka na bang maging bahagi ng pamilyang ito habang buhay? Handa ka na bang sumama sa akin sa isang buhay na hindi na kailangang magtago sa likod ng mga maskara? Naramdaman ni Alina ang init ng pag-asa na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangungutya, at ang lahat ng pighati ay naging sulit para sa sandaling ito. Oo, Rafael, higit pa sa sapat ang pag-ibig mo sa ilalim ng malawak na langit ng Maynila. Ang dalawang kaluluwang pinaglayo ng tadhana at pinag-isa ng kabutihan ay nahanap ang kanilang walang hanggan. Ang liwanag ng kabaitan ni Alina ay hindi lamang nagligtas sa isang matanda, kundi nagdala ng bukang liwayway sa isang pamilyang matagal nang nalunod sa dilim. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga bagong simula na puno ng pag-asa. Sa isang malawak na hardin na malayo sa ingay at usok ng Maynila, ang bawat namumukadkad na rosas at sampagita ay tila sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng umaga. Ang hangin ay may dalang halimuyak ng basang lupa at sariwang dahon, isang amoy na nagpapaalala kay Alina na ang bawat pagbagsak ng ulan sa kanyang buhay ay may kalakip na pangako ng paglago. Sa loob ng isang simpleng gazebo, nakaupo si Elena at Doña Esperanza. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nagbabahagi ng mga kwento ng kanilang kabataan. Wala na ang mga bakas ng sakit sa mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli, hindi dahil sa yaman na nakapaligid sa kanya, kundi dahil sa kapayapaang nahanap niya sa piling ng kanyang tunay na pamilya. Ang dalawang ina ay nahanap ang katarungan hindi sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanilang mga puso na natutong magpatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan. Si Chloe at Brenda ay nakamit ang kanilang nararapat na karma. Ang batas ay naging matigas sa kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa lahat na ang kasamaan, gaano man ito kakinang sa simula, ay laging hahantong sa dilim. Ngunit para kay Alina, ang kanilang pagbagsak ay hindi naging dahilan ng kanyang katuwaan. Pinili niyang magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para punuin ng poot. Ang pagpapatawad ang naging huling susi na nagpalaya sa kanya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Alina, nakasalukuyang nag-aayos ng mga punla sa kabilang panig ng hardin. Hindi na siya ang CEO na laging nakasuot ng tuksido. Ngayon, siya ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt. Ang kanyang mga kamay ay may bakas din ng lupa. Ang pagbabagong ito, ang pinakamahalagang yaman na nakuha niya, ang kakayahang mabuhay ng totoo, malayo sa mga maskara ng kapangyarihan. Alina, tingnan mo ito. Ang malumanay na wika ni Rafael habang itinuturo ang isang maliit na puno ng nara na kanilang itinanim noong nakaraang buwan. Matatag na ito. Tulad ng ating pag-ibig, kahit anong bagyo ang dumating, hinding-hindi na ito mabubuwag. Ngumiti si Alina, isang ginangiting na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, ninanamnam ang katahimikan ng paligid. Nahanap na nila ang sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan. Ang tunay na tagapagmana ay hindi ang may hawak ng titulo o ari-arian, kundi ang may hawak ng pusong marunong magmahal at maglingkod sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ang kwento ni Alina Reyes ay naging isang alamat ng kabutihan sa kanilang bayan, hindi dahil siya ay naging isang milyonarya, kundi dahil ipinakita niya na ang isang hamak na sales girl ay maaaring maging liwanag sa buhay ng mga taong nawawala sa dilim. Ang liwanag ng kanyang kabutihan ay mananatiling nagniningning, nagbibigay ng init sa bawat taong makakarinig ng kanyang kwento.